Unang-una Kap, diretso na natin yung tanong na kailan at paano mo nalalaman yung nangyari tungkol sa SK incident. Nalaman ko yan nang tinawagan ako ng SK last Sunday. Oo, last Sunday. Afternoon. At binalita sa akin na mayroong insidenteng hindi kaaya-aya or naganap sa kanilang opisina. At mismo kung galing kay Chair. Oo, sa kanya mismo nanggaling. Ano po yung inisyal na naging action ng barangay nung nalaman po niyo ito? Nung nalaman po namin ang balita, kaagad-agad kaming gumawa o kaagad-agad akong gumawa ng memo at bumuo ng team para imbestigahan. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa po namin to. Buong council po ay nakikiisa sa pag-iimbestiga kung ano po ang nangyari at kung ano yung pwede namin maging solusyon sa naging problema. Pero nagkausap na rin po kayo ni SK Chairman tungkol po dito after kung ano yung mga posibleng mangyari. Humingi po ba siya sa inyo ng advice? Wala naman siyang advice na hiningi. Ang sinabi niya lang sa akin or nag-update lang siya na nasa proseso na. Nasa proseso na daw ng kapulisan, ng yung investigasyon, at binanggit din niya ang COA, ako naman, dito sa barangay level, talagang tinitiyak namin na malalaman natin ng tama, malalaman namin ng tunay na pangyayari kung makikiisa at magsasabi ng tama ang bawat involved sa insidente. Kap, itong ganitong nagtatabi ng ganyang kalaking cash, normal po ba yan sa mga barangay officials? Meron silang ganung nakatabi? Hindi ko masasabing normal o hindi ko masasabing hindi pwede. Very, it depends. Kasi kung emergency, pwede. Pero kung hindi naman emergency, bakit? 'Di ba? Yun yung mga katanungan na nabubuo sa amin sa council. Bakit? Paano? Saan? Marami kaming tanong na dapat talagang masolusyon. Marami po kayong tanong gaya ng sinabi niyo. Pero naisip niyo din ba kung possible na naging inside job siya? Pumasok, oo. Pumasok yan ang sa pag-iisip ko, to be honest. Pumasok yan kung inside job. Or pumasok yan sa kaisipan ko na baka mayroon silang kaharap, di ba? Meron silang nakakausap na akala nila ay mapagkakatiwalaan, pero yung pala ay sila ipinag-aaralan. Meron kasi controversy na yung tricycle driver na sinasabing suspect at nahuli, wala po talagang pinalaman sa nangyari. Nakausap niyo na po ba yung suspect or yung family? Yung pamilya po dito, lumapit na sa akin last week 2 beses. Humihingi ng tulong na sana daw mapakiusapan ko na mapalaya yung kanyang asawa. Pero sinasabi ko naman po, wala po sa akin ang desisyon. Ang sa akin po ay pwede ko pong kausapin o ipakiusap kung ano po yung pwedeng maging solusyon sa problema ng tricycle driver na yan. Kasi may pamilya, may anak pang maliit. Kaya pinakiusapan ko naman ng mga pamilya na hangga't maaari magdasal, manalangin para mas mabilis ang aksyon o desisyon ng korte. Dun sa amount po kasi, may another controversy na lumalabas na it's not 4 million. It's 860,000 lang daw po yung nakuha. Meron po kaya tayo sabi ko po. Ang sa posisyon na yan wala pa, sa ngayon wala pa akong pwedeng maging comment. Pero inaaral pa rin po namin talaga kung ano ba talaga. Siyempre, pwede naman kasing totoo na may 4 million. Hindi ko din masasabi na bakit ang diniklara nung nagnakaw ay 860 lang. Siyempre, ibabalansi ko pa rin kahit papano ang sitwasyon. Ngayon po nasa investigation,
may nakipag-ugnayan na rin po ba sa inyo from the different agencies like DILG, yung ating COA or COMELEC? Nakikipag-ugnayan naman po ang barangay. Siyempre ho, hindi kami hahakbang ng walang koordinasyon kasi to be honest kasi ang may sariling proseso ang Sangguniang Kabataan. Pero dahil siyempre dahil sa nasasakupan namin ang Barangay Pinagbuhatan, nasasakupan namin ng Sangguniang Kabataan, so dapat malaman pa rin namin ng barangay level kung ano talaga yung naging proseso at paano ang nangyari. Rapid tayo sa end, Kap. Pero marami rin siguradong mamamayan ng Pinagbuhatan. Medyo naging doubtful, no? Baka walang tiwala sa SK. Ano po yung gusto nyo iparating muna doon sa mga Pinagbuhatan? Ang sa akin po ay malawak na pangunawa. Siyempre po, hindi ko maiaalis sa bawat isang taga-Pinagbuhatan kung ano po ang inyong nasa sa loob o nasa sa damdamin. Pero kami po dito sa Barangay Pinagbuhatan o sa Barangay Council ay pinipilit po naming maayos at kung paano po ang tamang gawin sa nangyaring insidente dito sa Sangguniang Kabataan. Sa Sangguniang Kabataan ho ay nawa po'y makiisa kayo o makiisa sila. Kung ano po yung gagawin naming proseso ay dapat po maging transparent kasi yan naman po ang sinasabi ng ating lokal na pamahalaan, maging transparent po tayo and good governance. Ganyan po ang ginagawa namin. Kaya nga po nung sa proseso ng Sangguniang Kabataan, hinayaan po namin sila dahil meron naman po silang sariling treasurer at sila naman po ang nagpo-proseso ng kanilang procurement. Wala po kaming kinalaman. Pero sa sinisigaw po ng kabataan naman ng taga-Pinagbuhatan, ayusin namin o gagawin po namin kung ano po ang magiging resulta, ilalabas naman po namin. Halimbawa naman po, Kap, not that I'm saying, pero kung sa under your investigation po, no, may mapatunayan na merong from the loob, siguraduhin po ba natin na panalo po? Dapat po may managot. Kasi katulad po ng sinasabi natin, walang palakasan. Walang palakasan sa Pinagbuhatan. Kaya dapat po talaga may managot. Kung sino man po ang dapat managot, ay hinihiling ko po na tanggapin ng maluwag sa puso para ho naman yung kapabayaan na nangyari or I don't know naman talaga, hindi ko man alam ang sinasabi o hindi ko pala mapupunto talaga na kapabayaan. Pero siyempre, dapat pinapahalagahan natin ang tax ng gobyerno na pinagkatiwala sa atin ng mamamayan, lalo na ng taga-Pinagbuhatan. May gusto ka pa po bang idagdag? Sa akin naman po ay muli, walang sawang pasasalamat sa lahat ng taga-Pinagbuhatan at hinihiling ko po na muli ang respeto ng bawat isa ay ibigay natin kasi po marami pong marami pong mapanira, maraming maninira na hindi naman kasali sa umiiksena, sumasawsaw. Huwag po natin paniwalaan ng mga ganyan. Hayaan niyo po na andyan naman po ang kapulisan, ang DILG, ang COMELEC, at lalo na ang Commission on Audit. Sila po ang pwedeng magpasya para kung ano man po ang maging resulta ng aming investigasyon ay sa kanila rin po ang pagpapasya. Marami pong salamat. Thank you, Kap. God bless.